Iba't ibang grupo ang bumuhos din sa Baguio City upang ilahad ang kanilang panindigan laban sa katiwalian. Kumustahin naman natin ang ginagawang protesta doon mula kay ABS-CBN reporter Terry Aquino. Terry, magandang hapon. Magandang hapon, Stanley. Sa ngayon, libu-libong mga mag-aaral, mga kabataan, iba't ibang sektor at kasama ang simbahang katoliko at mga katutubo ang nagtipon-tipon ngayon dito sa Baguio City. Nag-umpisang magdatingan dakong alas 8 kaninang umaga sa harapan ng Baguio Convention Center ang mga relihista mula sa iba't ibang dako ng Cordillera. Halos lahat, Stanley, nakasuot ng itim na tanda umano ng kanilang pagdadalamhati sa pagdurusa ng bayan mula sa kamay ng mga kurap na opisyal ng pamahalaan. Mula sa Convention Center, naglakad ang grupo ng mga relihista habang isinisigaw ang kanilang hinaing na panagutin ang mga kurap sa bayan. Partikular na ahensya ang DPWH na sangkot umano sa flood control project scam. Ipinababalik din nila ang mga ninakaw umanong pundo ng bayan at ikulong din ang mga kawatan. At naiinip na rin umano sila sa matagal ng mga pagdinig at serye ng investigasyon na isinasagawa ng Senado at Kamara. Tinapos ang March Rally sa Malcolm Square sa mga awitan sa bayan, kasabay ng pag-alala umano nila sa mga pinagdaanan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Mula dito sa Baguio City, Terry Aquino, ABS-CBN News. Terry, isang tanong lang, kumusta naman yung lagay ng panahon dyan? Kasi sa pagkakaalam natin, ang sabi ng Pag-asa, sa norte, sa Northern Luzon, yung tama ng bagyong Nando. Actually, Victoria, on and off ang pag-uulan dito. Sa ngayon, kung makikita ninyo, umaambon-ambon sa aking likuran. At tinitake advantage lang natin itong pagkakataong ito para tayo ay maka-live. Subalit, kani-kanina lamang ay bumuhos din ang ulan dito sa Baguio City. Okay. Victoria. Alright, sige, patuloy kami makikipag-update sa inyo dyan sa Baguio City. Maraming salamat. Terry Aquino. Samantala, nanawagan po si dating NEDA Secretary Professor Winnie Monsod sa publiko na maging mapagbantay at unawain ang malalim na epekto ng korupsyon sa kanilang buhay. Sa aming pong panayam, binatikos din niya ang kawalan ng aksyon laban sa mga mambabatas sa Bulacan at sinabing para makamit ang hustisya, kailangan panagutin ang mga kongresista na may kinalaman sa pangyayaring ito. The main objective really is to call attention to all the people. You see, only now the people knew that the baha was caused by the fact that the projects did not take place, etc. All the people must know that what corruption does to their lives. That corruption really destroys their lives. What about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Called out, yeah. You think that they do not know what's going on? The mayors themselves say, we don't know what's going on because the congressmen don't even tell us. Hindi ba? So I really think that if we are to get any satisfaction from this, we have to focus on the congressmen or the senators who are involved in this terrible tragedy. They should be the first ones brought to account. Naisumiti na ng DPWH sa Independent Commission on Infrastructure ang mga dokumento hinggil sa mga substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Ito yan kay DPWH Secretary Vince Dizon. Itinuro din ni Dizon ang kumpanyang SunWest Corporation na nakakuha ng 5 proyekto. Marinding pinangalanan ni Dizon na ang nagtatag ng SunWest ay si Congressman Zaldi Co. Yung unang sinabmit naming dokumento sa ICI is yung mga substandard flood control projects sa Oriental Mindoro. Diretsahan na lang tayo. Ang SunWest Corporation, 5 packages ang meron siya noon out of 7. Yung dalawa, Elite tsaka St. Timothy ng Diskaya. Ang may-ari ng SunWest Corporation na nag-divest lang is si Congressman Zaldi Co. Binigyan na namin ng mga dokumento sa ICI. In fact,
magfa-file na dapat kami ng kaso last week. Pero since nabuo na ang ICI, binigyan na namin ng dokumento. Diretsahan na lang tayo, Karen. Si Congressman Zaldico, hindi lang congressman, siya din ay naging Committee on Appropriations. Yeah. Kaya nga. At ang SunWest Corporation ay pag may-ari Siya ang founder. sa matagal at founder si Congressman Zaldico ay founder ng SunWest Corporation. So if he's saying Huwag na tayong lumayo. Kaya po isa sa mga inappoint ng ating Pangulo na miyembro ng ICI is the current country director mismo SGV. ng SGV, which is the biggest and most credible accounting firm in the country and also affiliated with Ernst & Young globally. So, pabayaan na yan po natin, magtiwala po tayo sa ating ICI at sa mga miyembro ng... The people don't only want justice, they want swift justice. And that is, I think, what we owe the people. Kaya po talagang nagkukumahog na po kami ng ICI. Balikan naman po natin ang sitwasyon sa Luneta kung saan unti-unting kumakapal ang dami ng tao. Isa ang Luneta sa pangunahing protest site para sa mga rallyista. May update po sa atin si Jessie Cruzat. Go ahead, Jessie. Victoria, sa mga oras na ito ay napakainit, literal na mainit ang panahon dito sa Luneta. Ganun din yung mga yung damdamin na mga kababayan nating dumalo para sa malawakang protesta na ito. At kung nakikita mo sa aking likuran, Victoria, ay talagang punong-puno itong kahabaan ng Rojas Boulevard patungo dito sa Burgos at ongoing pa yung mga programang isinasagawa, may mga performances mula sa iba't ibang artist, gayon din sa mga drag queens at kada oras at kada minuto ay may mga speaker na nagsasalita. Kapansin-pansin din, Victoria, sa ating pag-ikot kanina na hindi lang mga dating rallyista o yung talagang mga sumasama na sa mga kilos protesta yung ating nakita. Karamihan sa kanila ay mga first timer. At kasama natin ngayon dito sa Luneta ang first timer na si John Michael Layson mula sa Taguig. Tama, John Michael. Nakita natin siya kanina, Victoria, at nakasuot pa siya ng Filipiniana. John Michael, first time mong dumalo sa ganitong pagtitipon sa kilos protesta. Ano yung pakibahagi sa amin kung ano yung nararamdaman mo? Ito po yung una kong pagdalo dahil yung nararamdaman ko po is na-overwhelm ako at natutuwa dahil nakita natin na ang sambayan ng Pilipino at ang taong bayan ay mulat na. Mulat na sila sa pagnanakaw ng gobyerno at mulat na sila sa problema ng ating bansa at nakikiisa sila sa atin sa tawag ng anti-corruption or 1 trillion peso march. John Michael, what made you decide na lumahok sa kilos protesta? Pwede ka namang nasa bahay lang ngayon, nanonood. Bakit personal kang nagtungo dito at ilan kayo magkakasama? Kasi po, I'm one of the national chairperson ng Angat Tayo Kabataan Movement at nandito lahat ang aming grupo, more than 50 plus members kami nandito kasi yung mga magulang namin nagtatrabaho ng maayos pero sa nakikita namin ninanakawan lang kami, ninanakawan kami ng pangarap at ninanakawan kami ng pag-asa. Kaya nandito kami para makiisa, hindi lang kasi kabataan ang nandito, kundi kahit senior citizen at kahit ilang taon, kahit anong edad ay nandito sila para makiisa sa amin. At kapansin-pansin din, Victoria, yung suot niya ay Filipiniana. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung bakit ito yung napili mong kasuotan ngayon at ano yung relevance nito sa pagdalo mo dito sa kilos protesta? Ito yung nagpapatunay na ako ay Pilipino. Pilipinong nakikiisa sa tawag ng mamamayan at Pilipino akong nakikilahok para sa gantong partisipasyon para ipaglaban ang karapatan ng mamamayan at ipaglaban ang aming mga pangarap at ipaglaban at buhayin muli at gisingin at pukawin ang mga mulat na Pilipino. May panawagan ka sa sinasabi niyong mga tiwaling opisyal ng pamahalaan? Nananawagan po ako sa mga gobyerno at especially to our president na sana po aksyonan na po ninyo na sana wag na magganito araw-araw para lang po marinig nyo ang aming tinig. Sana po kahit wala man may rally o wala, marinig nyo po yung mga
tinig ng taong bayan na naghihirap, na lubog sa baha, especially po sa Bulacan na nakalubog pa din ngayon sa baha. Sana po ma-actionan nyo po agad. At yung sinasabi nyo pong action sa flood control, sana po hindi lang po tayo puro salita. Sana gawan po natin ng action dahil po ang mga Pilipino po ay nanonood sa inyo at hinihintay po ang inyong aksyon. Ayun lang. Maraming salamat John Michael Leyson at sa iyong napakagandang Filipiniana attire ngayong araw na ito. Ayan, Victoria, kung merong first timer katulad ni John Michael, meron namang paulit-ulit nang dumadalo sa mga ganitong kilos protesta at nakilala natin, halika Ate Cristina Gonzales, tama? Mula sa bayan ng Paumbong, Bulacan. Oo. Ate Cristina, pwede mo bang maibahagi sa amin kung unang-una anong oras kayo pumunta rito at bakit kayo pumunta rito? Umalis po kami ng Bulacan pasado alas 7 ng umaga. Kami po ay nagpunta dito para po mabigyan naman po ng pansin yung bayan namin ng Paumbong. Isa po sa 6 na bayan sa unang distrito ng Bulacan na tumanggap ng pinakamalaking pondo para sa flood control project. Napapansin po kasi namin ang nababanggit lang at ang binisita ng ating pong mga namumuno, ang senador o ang ating Pangulo, yung bayan ng Malolos, sa Kalumpit, ang Hagonoy. Meron din pong bayan ng Paumbong kung saan meron din pong mga ghost project ang Wawaw Builders na nagkakahalaga ng 77 million bawat isa. Para sa bayan lang po namin, mahigit 515 million po yon. Pero bakit po, halos lahat na po ng 14 na barangay namin nakaranas na po ng paglubog. Hindi po kailangan may bagyo. High tide lang po, may tubig na po ang kusina, ang garahe, ang bahay. Kaya sanay na po, pero dapat po ba nasasanay? Baka po kasi sila sanay na rin sa ginhawa at hindi nila napapansin. Dapat masanay na rin ang mga kababayan. Kami po yung bahay namin, hindi naman din kami araw-araw nilulubog. Pero nakakaranas po kami maglikas ng magulang. Hindi mo maiayos na mabuti ang pamamahay. Ano pong uri ng kabuhayan ang mayroon, pati ang hanap buhay na apektuhan po. Kaya sana po, pansinin nyo naman din po, maliit yung bayan namin ng Paumbong, pero nandun kami sa gitna ng unang distrito ng Bulacan. Pasyalan nyo rin po ang mga ghost project na nandoon. Kami rin po ay nabiktima. Hanggang ngayon ho ba may baha pa doon? Basta po may high tide. Basta may high Opo. tide. Ayun, at nabanggit nyo may mga ghost project, may mga proyekto na hindi nyo nakikita. Opo, kahit po lupa na sa paso, wala pong tumayo doon. Yan Victoria, maraming salamat Ate Cristina and John Michael. Yan yung halo ng mga o iba-ibang mula sa iba-ibang sektor, mula sa iba-ibang henerasyon, Gen Z, mapamatanda, actually kanina may mga nakita tayong grupo ng siklista mula Marikina, merong galing Bulacan na talagang nag-abalang pumunta rito para makilahok at sabi nila marinig din yung boses nila sa isinasagawang kilos protesta dito sa bahagi ng Luneta Park. Victoria? Jessie, maganda yung points ni Miss Cristina at ni John Michael at maganda rin yung suot ni John Michael. Hiramin daw ni Yusek. Ni Yusek Claire. Oo. Siguro, ano ba yan? Majority ba ay kabataan? Kasi we understand a lot of student councils yung nag-organize din ng rally dyan sa May Luneta. O talagang halo, talagang diverse, varied yung mga taong nariyan ngayon? Victoria, maging yung bayan at iba pang organizers nitong kilos protesta, maging sila yung nagulat dahil may mga dumarating pa hanggang sa mga oras na ito. Yung iba kanina may nakausap yung ating kasamang reporter na si Easy na naka-Batman costume. Sinasabi niya na yun ay bahagi ng kanyang estilo para mapansin at mas mapalakas pa yung kanyang boses para sa panawagan niya kontra katiwalian. At kanina sa aking pag-ikot, Victoria, talagang halo, may mga matatanda. Actually, meron ding sektor ng PWD na medyo may distansya lang tayo sa entablado, Victoria. Pero kung makikita natin dun mismo sa harapan, nandun yung PWD na talagang nakikiisa rin, LGBTQIA+. Sinasabi nila na very diverse nga itong kilos protesta na ito. At kanina nakausap din natin si Secretary General ng Bayan na si Renato Reyes. Ang sinasabi nila kanina at naitanong din na doon sa kanilang mga panawagan kontra katiwalian, una nang sinabi na may panawagan na hindi ito para pag-resignin ang Pangulo o maging ang Vice Presidente, pero hindi na daw nila mapipigil ang publiko kung yun ang hangad nila at yun yung ipinapanawagan nila. Kaya malaya daw ang mga tao na pumunta rito at makiisa sa nagpapatuloy na kilos protesta. Okay, maraming salamat, Jessie Cruzat. Ipasok muna natin
Itong live report mula kay Dennis Datu, siya ay nagbabantay ngayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, saan isang grupo ang nagpoprotesta laban sa katiwalian. Kumusta dyan? Dennis, ano na ang nangyayari? Yes, Stanley, bukod sa Luneta at EDSA ay nagsisimula na din magdatingan dito sa may Liwasang Bonifacio ang isang grupo ng mga kilalang supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para magsagawa ng kanilang sariling bersyon ng protesta laban sa katiwalian. Bitbit ang mga bandila ng Pilipinas na kanilang winagayway, nananawagan din sila na mapanagot ang mga nasa likod ng korupsyon. Pero nakasentro ang kanilang pagtuliksa sa korupsyon sa kasalukuyang administrasyon lamang at walang nababanggit sa nangyari umanong korupsyon sa nakalipas na administrasyon. Hinihikayat nila ang mga nagpoprotesta sa Luneta na lumipat daw dito sa Liwasang Bonifacio at samahan sila dahil ito raw ang tunay na protesta laban sa katiwalian. Nauna rito ay may dumating ding grupo na nagpakilala namang Sultanate Empire of the Philippines kung saan ay kasama rin sa kanilang pinapanawagan ang mapabalik ang dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Nasa alauna ng hapon magsisimula ang programa dito sa Liwasang Bonifacio ng mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Pero sa ngayon ay may mga nagtitipon-tipon dito sa may mismong monumento ni Gat Andres Bonifacio. Sila ay mga nakasuot ng itim na t-shirt at may mga hawak na bandila ng Pilipinas. So kanina ay nag-inspection naman ang Manila Police Bomb Squad dito sa paligid ng Liwasang Bonifacio para matiyak ang kaligtasan ng gagawing programa dito. Stanley. Okay, Dennis, meron bang local flavor dyan sa Batangas? Alam natin na sa kasagsagan itong hearing sa flood control, yung kay, kay Congressman Leviste, yung ilang mga opisyal dyan na sinasabing o pinaniniwalaan na posibleng may sangkot o nasangkot dito sa flood control project. So dyan sa rally na yan, meron bang kumbaga local flavor, no, o meron bang kakaiba sa usual na pangkalahatang kontra korupsyon na pagprotesta ng sambayanan? Oo. Wala pa tayong napapansin, pero ang kanilang sinisigaw lamang talaga ay yung pagtuligsa sa korupsyon. Wala pa tayong nakikita ng mga kilalang personalidad na nandito. Tingnan natin mamaya pag nagsimula na ang programa ng alauna ng hapon kung ano pa yung magiging lalamanin ng kanilang mga pagkilos dito, Stanley. At sinabi mo nga kanina, no, na halo-halo na iba't ibang agenda yung mga pinoprotesta ng mga rallyista dyan. Paano sila nagbubuklod-buklod o nagsasama-sama sa iisang event? Okay, dito sa Liwasang Bonifacio, usually mga supporters ito ng dating Pangulong Duterte. Wala dito yung mga ibang grupo. So sila ay iilan pa lamang na nandito ngayon. Ang sentro ng protesta, nandoon yung iba-ibang grupo, nandoon sa may Luneta area. Hindi kalayuan dito sa Liwasang Bonifacio. So dito sa Liwasang Bonifacio ay usually mga supporters ng dating Pangulo. Dennis, sila ba ay mananatili dyan hanggang anong oras o sila ay lilipat sa ibang area? Yes, Victoria, mga hanggang alas 5 pasado ng hapon ay dito sila magdadaos ng kanilang programa. Pero wala pa tayong hawak, wala pa sila binabanggit kung ano yung mga lalamanin ng kanilang programa, kung sino-sino ang mga kilalang personalidad na magtutungo dito sa kanilang sariling bersyon ng kanilang protesta laban sa katiwalian. Alright, maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, isang malawakang kilos protesta ang dinaluhan ng iba't ibang grupo sa Cebu. Makakasama po natin ang ating kapamilyang si Annie. Annie, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, Victoria, natapos na ang unang bahagi ng rally dito sa Cebu dahil meron pa mamayang hapon, kaya naka-alerto pa rin ang otoridad. Kanina, inilarawan ng pulisya na generally peaceful ang pagtitipo na nangyari kanina galing sa Fuente Osmeña Circle papunta sa Colon Street. Dumaan pa yung mga nagprotesta sa Police Regional Office 7 upang ipahayag din ang kanilang mga hinaing.
nagkipag-ugnayan ang otoridad pati na ang mga traffic enforcer kanina para masiguro na hindi nakagambala sa daloy ng trapiko ang mga nagprotesta. Sa uling bilang, aabot ng nasa 700 ang sumali kaninang umaga na kasapi ng mga progresibong grupo at mga estudyante ng mga universidad. Mamayang hapon, manggagaling sa iba't ibang bahagi ng downtown o kaya yung mga meeting point ng mga grupo at magtitipon sila mamaya sa Puente Osmeña Circle para sa trillion peso watch. Sasali din ang mga organisasyon ng Simbahang Katoliko kung saan magkakaroon ng pagdarasal habang nakasuot sila ng puting damit na may puting ribbon. Patuloy na nakaalerto ang otoridad kasamang LGU at ibang mga ahensya sa isasagawang protesta mamayang hapon sa Cebu City. At yan ang latest mula sa Cebu, Ani Perez, ABS-CBN News. Ani, may crowd estimate na ba tayo at ano yung siguro inaasahan na total ng tao dyan maya-maya? Mamayang hapon, kanina Victoria, yung ibinigay na bilang ay nasa mga 700. Mamayang hapon, yung isang grupo, they claiming na nasa 5,000. Yung isang grupo naman nasa mga 30,000. So, hindi pa tiyak yung mga bilang dahil as of today, maraming mga organizations, civic, social organizations, and yung mga organisasyon na nasa ilalim ng Simbahang Katoliko ay nag-aanunsyo ngayon lang na sasali mamayang hapon. So inaasahan na mas dadami pa sa kanilang estimated na bilyang na ibinigay sa mga nagdaang araw, itong 30,000 at 5,000. Kaya hindi naman kumpiyansa no, yung pulisya, nakadeploy yung Civil Disturbance Management Unit, pati na din yung ibang mga force multiplier kung sakaling may mga magtatangka no, ng magagawa ng hindi maganda mamayang hapon. So, ini-expect nila, inaasahan nila na yung buong Puente Osmeña Circle, which is a very symbolic na icon sa Cebu City, ay mapupuno at nila sabi ng mga organizer na babahain nila. Hindi lang yung Colon Street, pati na din yung Osmeña Circle sa Cebu City. Victoria. Okay, Ani, Stanley Palisada to. Kanina na-monitor natin itong march mula sa Colon sa Cebu City. Hindi pa gaano makapal itong crowds, no? Lumalaki nga ngayon, sinasabi mo. Pero nakita natin from some of the videos, karamihan dito ay mga miyembro ng mga militanteng grupo, no? So, ano yung sitwasyon dyan sa Cebu City as far as itong participation ng mga pangkaraniwang tao, ng middle class? Aasahan ba natin mamaya na sasama rin sila sa kilos protesta? Yes, Stanley, tama yan, no? So kaninang umaga yung mga militanting grupo yung nagprotesta kasama yung mga university students. Mamayang hapon, aasahan tama no yung mga ordinaryong mamamayan kasi nakakita natin, nag-aanunsyo na din yung mga other organizations, civil society organizations, yung mga church organizations, even mga Catholic schools, no? Sasali sila mamayang hapon. So eto na yung parang the other half no ng masa ang makikita mamayang hapon. Kasali din yung mga nakisali kaninang umaga. So it's going to be a different crowd plus yung mga nakita natin kaninang umaga. Kaya inaasahan na mas madami and it's going to be a participation and voluntary kahit ng mga ordinaryo na mga mamamayan dito sa Cebu. So we're seeing na sa mga social media feeds natin na bumabaha din no yung mga invites kaliwat kanan ng mga organizations maliit o malaki dito sa Cebu. Stanley. Alright, patuloy kaming makikibalita sa iyo mamaya.